Okay, ito yung Loyal Agar by Luxodor. Um, Nilaunch yata year 2020 kasi sa pagkakatanda ko, sabay ko na-receive ito at yung AFNAN 9 PM. Um, Kalagitnaan ng, hindi, kakasimula lang yata ng mga unang lockdown. So, order ako nun kay Perfumes from Dubai. Yun, sa store nila. Ito, tsaka 9 PM. Memorable yung scent nila kasi nga, yun nga, kakasimula lang ng pandemic. Kakasimula lang ng mga lockdown. So, pag naamoy ko to, medyo yun yung naalala ko. So, okay. Um, Kilala to bilang clone ng Layton. So, ano yung difference nila? Saka, agree ba tayo na similar yung scent profile nila? So, wala akong Layton dito sa collection ko, pero naamoy ko na siya. Ang masasabi ko, ang difference nila, clear yung difference nila sa initial spray. This one is warmer. Si Layton, para sa akin, ay brighter sa opening. Chinek ko yung note breakdown eh. Si Loyal Agar walang apple note sa top notes niya. Si Layton meron. So, probably yun yung um, nagdi-differentiate sa initial scent nila, sa initial spray. Ayun. Kasi para talagang pareho silang sweet. Initial spray pa lang hanggang dulo. Hanggang dry down. Pero sa initial spray may difference eh. Kahit gets mo na clone nga to kasi yung similarities talaga nandun. Ayun. So, okay. So, performer ba to? Tumatagal ba? Yes, performer siya. Blind buy ko si 9 PM sa si Loyal Agar. Pareho silang hype nung time na yon. At parehong blind buy worthy for me si 9 PM sa si Loyal Agar. So, si Loyal Agar is best used kapag malamig. Sabi nga ng mga international perfume reviewers, bagay siya pang winter. Pero since nasa Pilipinas tayo, wala namang winter dito eh. Tag-araw, tag-ulan lang naman tayo. So, lumalamig lang pag December, January, Feb. So, bagay to kapag malamig yung setting. Kailan ko ba to ginagamit? Ginagamit ko lang kasi to before kapag alam kong sa office lang ako. Yung malamig lang. Kasi para kanyang niyayakap. Tapos may vibe siya na minty. Kahit wala naman yun sa note breakdown niya. Yung mint. Parang, sabi nga before sa fragrance groups, parang Vicks Vapor Rub. Gets mo yung ganong amoy pag naamoy mo siya. Hindi negative yun it's a positive definition. Hindi nakakairita yung mint niya eh. Siguro wag mo lang gagamitin sa mainit kasi baka ibang usapan yan. Pero kapag ang setting is malamig, siguro sa gabi yan, or kapag air-conditioned na lugar yung pupuntahan mo, yung event na pupuntahan mo, suwabe siya. Tapos naalala ko pa 9 PM saka itong Loyal Agar. Nung tinest ko, nasabi ko kagad yung 9 PM parang pang party. Para siyang pang gimikero. Itong Loyal Agar, sabi ko parang mas pwede rin pang gimmick pero mas bagay yata siyang pang formal events. Ganun yung dating na. So, ayun, chinek ko yung note breakdown niya before. So, kaya pala si 9 PM pala kasi is clone nga ni Ultra Male. Tapos ito is clone ni Layton. As ano nga yung note na yun, yung tobacco note. Kasi nagbibigay yan ng ng depth sa kahit anong perfume na may ganung note. So, subok ko na to. Madami na rin ako nakuhang unsolicited na compliment sa office.
Kasi kapag malamig talaga, yung imagine mo papasok ka sa office nyo, sa office nyo air condition. Sa reception pa lang naamoy ka na. Tapos, from the reception, yung amoy mo pumapasok dun sa hallway hanggang dun sa pwesto ng mga nasa opisina. Yung sasabihin na lang nila, ang bango naman nun. Kasi kapag sumabay yung amoy niya, yung sillage, dun sa lamig ng aircon, mas lalong masarap sa ilong, mas lalong parang inviting. Ayun. Kasi binedescribe natin to na may warmth. Yung sweetness niya is warm, pero kapag nasa malamig ka na parang sumasabay nga siya dun sa lamig. So, mas lumalamig yung pakiramdam mo habang inaamoy mo. Ayun. So, longevity niya sa akin, sa skin, medyo matagal din eh. Siguro 8 hours or more. Sa clothes, lagi namang mas matagal. Sobrang tagal nga nito sa damit eh. Karaniwan yata yun sa mga perfumes na dinesign for winter. Grabe. Pero yun, huwag nyo gagamitin to kapag mainit. Kasi very cloying siya. yung overall composition ng notes niya hindi talaga bagay sa mainit. Yun pa siguro yung isang difference with Layton. Si Layton kasi minsan kong nagamit, since for me is bright nga yung opening na, parang siguro si Layton magagamit ko pa ng kahit umaga, or hindi ko rin gagamitin yun ng sobrang init eh. Pero mas siya, for me, si Layton is more versatile kaysa dito kay Loyal Agar. Si Loyal Agar talagang solely for malamig na setting. Yan. Kung dito sa Pilipinas, recommended ko siya panggabi. Kung outdoor Kasi kung air conditioned naman, kahit umaga, okay lang eh. Tapos, nagamit ko na ba siya nung naka-casual ako? Pwede rin, kaya naman siyang i-pull off kahit na naka-casual wear ka. Pero, personal opinion ko, bagay siya yung mag-office ka, diba? Naka-polo, naka-jacket. Yung parang medyo makapaling suot mo. Ganun ko siya nakikita na bagay forma. Pero kanya-kanya namang opinion yan. So, kung kaya mong i-pull off, go lang. Tapos, kung commuter ka, kung estudyante ka, siguro kung estudyante ka, hindi ko to ma-recommend eh. Pag mga sa school talaga dapat yung mga light na pabango lang eh. Huwag yung mga masyadong papansin. Isa kasi to sa sabi kong sobrang papansin na perfume. Hindi papansin negatively, pero kung sa school, siguro 1 or 2 sprays lang. Yung kinukwento ko kasi sa office, since pandemic nun, konti lang yung tao dun sa office before eh. So, kahit madami akong spray, okay lang. Pero kung halimbawang madaming tao, baka mairita yung ibang tao eh. Kasi, sasakupin niya talaga yung space. Nung time na nag-office ako nun, wala rin ako nakakasabay sa elevator eh. Siguro kung may makakasabay ako sa elevator nun, kasi ito yung gamit ko nun. Siguro magugustuhan lang talaga nila to dahil type nila yung ganong scent. Pero baka majority mairita. Or hindi, nakamask pala yung mga tao nun. So baka isang reason yun kung bakit hindi na overpower nito yung mga tao sa paligid ko. So, overall, okay to. Okay na perfume siya. For the price, kasi kung Layton yung pagkukumparahan mo, ang mahal ng Layton eh. Nabili ko tong Loyal Agar, yung first bottle ko ng 2020. Siguro 1,600, 1,500. Ngayon, nag-check ako, close to ganong price pa rin naman eh. Wala pa namang masyadong difference. Yung sinasabi nilang na water down, lagi namang sinasabi yun. Though, dati kasi na full wear ko. Itong bote na to, hindi ko pa masyadong nagagamit.
since hindi pa naman taglamig, malaki lang yung bawas kasi may mga umorder sa Decant Shop eh. So hindi ko ma-confirm din kung may difference ba talaga. Pero yung mga bumili naman sa amin, wala namang na-comment na sinabi nilang mahina. Pero subukan ko nga ulit tong i-full wear. Pero before talaga, isa to sa mga super super halimaw. Nakukumpara ko to sa CD NIM, sa Ultramail, 9PM. Yung mga alam nating pabango na sobrang papansin, sobrang lakas. Siguro ka-level ba to ng Kasibat? Baka hindi. Baka mas mababa lang siya ng konti sa Kasibat. Pero above average talaga eh. Matindi talaga yung performance nito. Dumidikit kumakapit eh. Wag lang talaga sa initan. Tapos marketed din ito for men and women. Oo, magigets mo yun pag naamoy mo. Hindi mo sasabihin na leaning more for men or leaning more feminine. Parang ubra nga siya for men and women. Ano yung difference ba nito sa Layton? Mas smoky to. Kung papipiliin nga ako between Layton saka ito, hindi. Siguro mas gusto ko yung opening ng Layton eh. Pero yung sa aspect ng pagiging smoky, ito eh, parang siguro sa Layton talaga initial hanggang mid. Pero yung mid hanggang dry down, baka dito ako sa Loyal Lagar. Performance naman versus Layton, si Layton is mas powerful. Oo, mag-stick ako doon. Mas malakas pa rin si Layton. Worth buying ba to? Oh, for the price, oo talaga eh. Lahat ng Luxodor na nabili kong pabango, solid eh. Wala na ako dito ng Prince, pero nung time na nilaunch yun, kung alam nyo yun, solid din yung reception ng mga tao. Yung Prince naman, yung version ni Luxodor ng Aventus, ano nga yung mix nun? Basta isang ginaya niya is Aventus. Nakalimutan ko yung isang pabango pa na na parang kamix niya. So anyway, between kung bibilin mo to as alternative to Layton, pwede. Ang laki ng diferensya ng presyo. 80 ml bottle for 1,600 pesos. Sabihin mo na 1,800 pesos, pwede na. Kasi hindi ka mag-spray nito ng sobrang dami unless siguro pang concert, pang open area, or pag sobrang sama lang na ugali mo, pupunta ka sa opisina, mag-spray ka na sobrang dami nito. Yun, masama ugali mo na. Okay. Wala na ako masabi. Basta sobrang tamis nito. So, be careful lang with the trigger. Siguro maintindihan ko rin yung mga tao, no? Or madaming tao din na hindi magkakagusto dito. Kasi maraming frag heads na ayaw naman ng super loud na fragrances. Lalo yung mga nagkakaedad na frag heads. Mga mas bata, mas na-enjoy yung mga monster na perfumes. Pero yung scent profile nito parang hindi bagay sa mas bata eh. Parang mas mature yung tina-target nito na market. Hindi yung mature na 40s siguro mga young professionals, ganyan, mga 20s, 30s. Pero teenager, siguro mag-stick na lang yung teenager sa Instant Crush, Ultramail, Eros, mga ganong DNA. Ito yung matamis na type na mas mature yung market niya. Saka, sabi ko nga kanina, parang mas bagay ito sa more formal wear. So, kung akit ka ng ligaw, nakapolo ka, pwede to. Yun lang. Subscribe kayo kung nagustuhan nyo yung video. Try namin mag-upload ng mas maraming
contents na ganito. Tapos, open na ulit yung Shopee namin. Lazada, Facebook, meron din. Yung TikTok, hindi pa updated, pero try natin i-update. Yan. Thank you.